Bernardo Desperado, ito ang kanyang kwento. Ito ang tao na kailanman hindi natuto. Mula na magkaisip ay umukit sa isipan na wala na siyang pag-asa sa mundong inaapakan. Lagi siyang bigo kahit na anong hangarin, hindi na siya tumama kahit na anong balakin. Lagi siyang sabog pag umuuwi ng bahay, sinusuway na rin pati pangaral ang kanya nanay. Nagmamaktol pa nga pag ang ulam may karne norte, may lakas loob pa siyang magbasag ng bote. Hindi na nahabag sa pagod ng kanyang inay. Ito ang kumakain dahil wala siyang hanap buhay. Walang kinikilala, walang sinasanto, bakit lahat ng katapangan sa kanya ibinato? Ito ang unang kabanatang buhay ni Bernardo. Unang pahina sinulat ko sa aking kwaderno. Tahakin mo na ang tamang landas at harapin mo na ang panibagong bukas. Huwag mong iisipin sa mundo'y wala ang puwang, pagkat lahat ng to ay pagsubok lamang. Buksan mo ang puso at sarado mong isipan. Huwag mong hahayaang manaigang kadiliman. Ang buhay na hiram, lahat ng to ay may hangganan, at baka sa huli ay iyo rin pagsisihan. Lagi niyang tanong, ba't ganito ang kapalaran? Sadya ba di maibigay ang tuwid na daraanan? Unti-unti na siyang nauubusan ng pasensya, unti-unti na rin nawawalan na ng pag-asa. Ang buhay nga naman dumadaan din sa sakit, ang kaginawahan sa kanya ay pinagkait. Tadhana nga naman ay sadyang napakalupit. Bakit ang kaligayahan nga ba'y hindi niya makamit? Lahat ay di naging hadlang kay Bernardo na matapang, dinagawan sumuko at patuloy siyang lumaban. Na balang araw na kanyang matatamasa, na makamtan niya rin ang liwanag ng pag-asa. Sana nga lahat ng kahilingan niya ay matupad, mga pangarap na matagal niya nang hinahangad. Sana'y bigyan ng katuparan ang kanyang kahilingan, nang maibsan niya na ang mundo ng kalungkutan. Tahakin mo na ang tamang landas at harapin mo na ang panibagong bukas. Huwag mong iisipin sa mundo'y wala ang puwang, pagkat lahat ng to ay pagsubok lamang. Buksan mo ang puso at sarado mong isipan. Huwag mong hahayaang manaigang kadiliman. Ang buhay na hiram, lahat ng to ay may hangganan, at baka sa huli ay iyo rin pagsisihan. Dumating ang di inaasahang pangyayari, nagkaroon ng sunog sa lungsod ng Cavite, kung saan siya lumaki at kung saan siya isinilang sa trahedyang naganap. Ang ina niya ay kabilang, di niya sukat akalain, hindi lubos maisip na mamalik matalang ba siya o isa lamang panaginip sa kanyang nadatnan. Ang ina ay nakabalot, di niya maialis ang nakatabing nakumot. Wala siyang magawa kundi ang magwala, walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Hindi mo na maawat, wala nang preno-preno, halos murahin niya pati mga bumbero. Ito nga ba ang guhit ng buhay ni Bernardo? Hanggang sa huli, ang buhay niya ay parang impyerno sa sinapit ng kanyang inang mapagmahal. Sana ako na lang ang kinuha niyo, poong na may kapal. Hanggang saan ko aakain ng hirap na dinaranas? Bigyan niyo ko ng lakas para sa panibagong bukas. Lagyan niyo ng direksyon ng buhay ko na natabunan ng galit at poot na di ko man lang malunasan. Hindi na nasilayan, hindi man lang nayakap ang aking ina na sa akin ay naghirap. Bakit nyo agad kinuha, di hinayaang magtagal? Di ko man lang naiparamdam ang aking pagmamahal. Kung bibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, na mayaap ka man lang sa bingit ng isang kahapon, na masabi ko man lang ang aking nadarama. Pinagsisihan ng lahat, minamahal kong ina. Salamat sa pagmamahal na iyong binigay. Salamat sa lahat, inay, nung ikaw ay buhay. Lumipas man ang taon o ilan daang dekada, dadaling ko rin sa hukay ang munti mong alaala. Tahakin mo na ang tamang landas at harapin mo na ang panibagong bukas. Huwag mong iisipin sa mundo'y wala ang puwang, pagkat lahat ng to ay pagsubok lamang. Buksan mo ang puso at sarado mong isipan. Huwag mong hahayaang manaigang kadiliman. Ang buhay na hiram, lahat ng to ay may hangganan, at baka sa huli ay iyo rin